Shaina point of view. You may now kiss the bride. Halos iyon lang ang salitang naintindihan ko sa mga oras na to. Unti-unting itinaas ni Mateo ang belo na nakaharang sa mukha ko. Ngayon ang kasal namin at sobrang bilis ng mga pangyayari. Hindi ko na malayang hinigit na pala ako ni Mateo palapit sa kanya. Dilat ang mga mata habang hindi makapaniwalang palapit ng palapit ang mukha niya sa akin. Nakahawak ang isang kamay niya sa bewang ko, samantalang ang isa ay nakahawak sa kaliwa kong kamay. Halos maghiyawan ng mga bisita sa loob ng simbahan nang inilapat na ni Mateo ang labi niya sa labi ko. Hindi ako nakareact dahil ang first kiss ko ay mapupunta lamang pala sa lalaking hindi ko pa lubusang kilala at hindi ko mahal. Nang magtama ang mga mata namin dalawa, ay parang wala lang sa kanyang nangyari. Siya ang unang humiwalay sa halik at kanya ako nitong inalalayan humarap sa mga bisita. Halos ang ginagawa naming pagpapanggap ay parang totoo dahil para kaming sweet couple na masaya sa kasalang ito. Nasa bewang ko pa rin ang isang kamay ni Mateo habang nakaharap sa mga bisita. Congratulations to the both of you, saad ni Tita Livia nang makalapit sa amin. Pinapwesto na kasi kami ng photographer para kuhanan kami ng mga litrato. Nginitian ko ito. Salamat po, Tita. Di ba ang sabi ko sa'yo, Mami na lang ang itawag mo sa akin. Bakit Tita pa rin ang itinatawag mo sa akin? Nagtatampo niyang tanong. Pasensya na po, Mami, sabi ko. Sumilay naman ang ngiti sa kanyang labi. Oh my God, ang ganda ng manugang ko. Mana sa akin. Natawa ko dahil sa sinabi niya. Mamaya na nga tayo mag-usap at tayo ay mag-smile na. Dapat magandang mga photo natin. Wika ng mami ni Mateo. Nagsimula ng pictorial at kung sino-sinong bisitang lumalapit sa akin para magpakuha ng larawan sa photographer. Pati ang kapatid ni Mateo ay lumapit sa akin para magpakuha ng larawan. Nang matapos ay kaagad kaming umalis sa simbahan para pumunta sa reception ng kasal. Wala akong ideya kung saan gaganapin dahil ang parents naman ni Mateo ang nag-asikaso ng kasal namin. Magkatabi kami ni Mateo sa kotse at halos matulala ako dahil ang pagpayag ko sa kasal na ito ay tuluyan na nangyari. Kasal ako sa papel at isa na akong ganap na David. Napalingon ako sa gilid ng magsalita ito. Pagdating sa reception, magpanggap kang pagod para hindi na tayo magtagal pa. Saad niya, nakatutok ang mata niya sa dinaraanan namin. Kami lang ang tao sa loob ng sasakyan, kung kaya't siyang nagmamaneho. Ano pa nga bang gagawin ko? Kailangan kong sumunod sa'yo dahil nga binayaran mo ko. Saad ko, pinabagabag ako ng konsensya ko. Sa honeymoon ba namin gagawin yun? Ang magniig kami? Kakayanin ko bang gawin yun? Hindi naman siya umime kaya nagsalita akong muli. May tanong ako. Magtatabi ba tayong dalawa? Kahit nahihiya ay nagawa ko pang tanungin yon. Sa totoo lang yun ang bumabagabag sa akin. Kung gagawin ba namin yun? Kung kailangan ko bang gampanan yun sa kanya mamayang gabi? Natawa naman siya dahil sa tanong ko. Siguro hindi niya inaasahan na yun ang itatanong ko. Ano bang ginagawa ng bagong kasal? Pilosopo niyang tanong. Napabusangot ako sa hindi malamang dahilan. Nakalimutan mo na atang nakalagay sa kontrata, Mrs. David. Saad nito? So talagang magka-honeymoon kami? Hindi ko naman makakalimutan ang nasa kontrata. Kaso hindi pa ako handa sa bagay na yon. Hindi na lamang ako umumik pa hanggang sa makarating na kami sa reception. Base sa nakikita ko, Boracay pala ang pinili ng parents ni Mateo para sa reception ng kasal namin. Akala ko'y kaunti lamang ang bisita. Pero mas nagulat ako nang pumasok kami sa loob ng hotel ay sobrang dami ng mga bisita. Akala ko'y tumupad si Mommy Livia sa gusto kong mangyari. Napawawa ko dahil sobrang ganda ng buong hotel. Ang daming mga palamuti. Sa mga sandaling ito na wala saglit ang iniisip ko, ang honeymoon namin ni Mateo. Mas nalibang ako sa mga designs ng hotel. Ang sabi ng mama ni Mateo ay buong hotel ay para sa kasal lang namin. Iniisip ko tuloy kung magkanong ibinayad nila para sa buong hotel na ito. Maya-maya pa ay lumapit na sa akin ng mga babaeng bisita na sa tingin ko'y mga kaidaran ko lamang. Pero naagaw ang paningin ko ng isang babaeng nakasuot ng puting dress na may mahabang buhok. Sinundan ko ng tingin ang tinitingnan niya nang mahinto ang paningin ko kay Mateo. Napakunot ang noo ko dahil sa pagtataka. Kung tingnan ng babae si Mateo ay parang magkakilala sila ng lubusan. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako o hindi.
Pansin ko rin na hindi inaalis ng babae ang paningin kay Mateo na nakikipag-usap sa mga lalaking bisita. Inalis ko lamang ang paningin ko sa babae nang tawagin ako ni Mommy Livia, kaya nagtungo ako sa table nito. Inabot sa akin ni Mommy Livia ang wine glass na may lamang alak. Wala naman akong nagawa kundi hawakan ng wine glass. Sinenyasan ako nito na maupo sa katabi niyang upuan, kaya naupo ako. Bakit hindi mo pa iniinom yung wine, Shaina? Nagtatakang tanong ni Mommy Livia. Binalingan ko ng tingin ang hawak kong wine glass. Mapait kaya ang lasa nito o matamis? Sa buong buhay ko hindi pa ako nakakatikim ng alak. Kahit na pinipilit ako ni Letty ay hindi talaga ako sumubok na uminom. Ano po kasi? Nahihiyang saad ko. Siguro nakuha naman ni Mommy Livia ang gusto kong ipahiwatig, kaya bahagya itong natawa. Hindi ka umiinom ng alak, my daughter-in-law? Hindi makapaniwala nitong tanong. Marahan akong tumango. Masyado ka namang mabait para hindi uminom, sweetie. Try mo lang inumin yung wine. Sige na, hindi naman matapang ang alak na yan. Kaya hindi ka malalasing. Saad nito, hindi naman ako nagsalita at iniangat ko na lang ang hawak kong wine glass at inilapit sa bibig ko. Unti-unti akong sumimsim at napapikit ako nang malasahan ko ang wine na to. Hindi nga siya sobrang pait pero may impact pa rin. Napamulat ako nang tumawa si Mommy Livia dahil sa naging reaksyon ko. Ang sarap, di ba? Sige, inom pa tayo dahil itong espesyal na araw niyong dalawa ng anak ko. Nakangiting saad nito. Napangiwi ako dahil sa sinabi ni Mommy Livia. Kung alam lang nila na hindi naman totoong namamagitan sa amin ng anak nito. Hindi na lang ako nagsalita at inubos na lamang ang wine na hawak ko. Naalala kong honeymoon namin ni Mateo. Hindi pa rin ako mapakali dahil sa bagay na yon. Hindi ko na malaya na marami na pala akong nainom at ang mami ni Mateo ay todo salin sa wine glass ko. Akala ko ba hindi ka umiinom ng alak, sweetie? Tingnan mo, oh, ang dami mo nang nainom. Tiningnan ko ang 2 bote ng wine sa table namin. Wala na nga itong laman. Napakamot na lamang ako dahil sa kahihiyan. Masarap po pala tong wine. Naku, tamang-tama. Dapat aggressive ka mamaya sa honeymoon yung 2 ng asawa mo. Kaya sige na, sweetie. Sige lang, uminom ka lang ng marami. Saad nito at mahinang tumawa. Nakaramdam naman ako ng hiya. Kunwari hindi ako naapektuhan sa sinabi niya at nagpatuloy na lamang ako sa pag-inom. Mami, inaantok na po ako. Nahihilo kong saad sa mami ni Mateo. Nahihiya naman akong lapitan si Mateo na masayang nakikipag-usap sa mga kaibigan niya. Kaya ang mami niya na lamang ang nilapitan ko. Gusto ko na rin kasi magpalit ng suot dahil naiinitan na ako sa suot kong wedding dress. Nahihilo na din ako dahil sa sobrang dami kong nainom na iba't ibang uri ng wine. Naku, saglit, tatawagan ko lang ang asawa mo. Hindi na ako nagsalita at inayaan ko na lang umalis si Mommy Livia para tawagin si Mateo. Halos ang lahat ng mga bisita dito ay nagiinuman na lang at may iba namang nagpapaalam na. Napaangat ako ng tingin nang marinig ko ang boses ni Mateo. Let's go in my room. Saad niya. Sa tansya ko ay lasing na rin ito dahil namumula na ang mukha nito at mapupungay na ang mga mata niya. Anak, dalhin mo na ang asawa mo sa room niyo. Pero wag mong kakalimutan ang pinangako mo sa amin. Hindi ko masyadong narinig ang sinabi ng mami ni Mateo dahil sa ingay sa paligid. Namalayan ko na lamang na inaalalayan na ako ni Mateo na magtungo sa elevator nitong hotel. Pagkarating namin sa room na naka-assign sa amin, ay kaagad akong nagtungo sa CR. Napayuko ako sa bowl ng CR nang makaramdam ako ng pagsusuka. Nang tuluyan ko ng maisukang mga nainom ko, doon lamang ako nahimasmasan. Are you okay? Tanong niya. Tumango naman ako kahit ang totoo ay nahihilo pa rin ako at parang masusuka pa rin ako. Are you sure? Okay nga lang ako. Sambit kong muli. Matapos kong magsipilyo ay hindi ko inakalang nakatayo pa rin pala ito sa gilid ng pintuan. May kailangan ka ba? Tanong ko. Imbes na sagutin ako nito, natulos ako sa kinatatayuan ko nang humakbang siya patungo sa direksyon ko. Mateo, anong gagawin mo? Kinakabahan kong tanong ng palapit na siya sa akin. Hindi naman ito nagsalita, tinawakan niyang magkabila kong pisngi ng kanyang 2 kamay at sinakop ng labi niyang labi ko. Nagpumiglas ako pero hindi sapat yon para makawala sa pagkakahalik niya. Ang 2 kong kamay ay nakalapat sa dibdib niya at pilit siyang itinutulak palayo sa akin. Pilit niyang sinasakop ang labi ko. Ngunit nakatikom pa rin ang mariin ang bibig ko.
Kinagat niya ang pang-ibabang labi ko dahilan para mapangangako ng bahagya. Tanging ungol na lang ang lumabas sa bibig ko nang magawa niya na ang kanyang balak. Halos maubusan ako ng hininga nang hindi ko makawala si Mateo sa pagkakahalik sa akin. Hindi ako makahinga. Saad ko, buti na lang at nakakuha ko ng pagkakataon para maitulak siya, kaya nakalanghap ako ng hangin. Bakit mo ko hinalikan? Hindi makapaniwalang tanong ko. I want you. I want to kiss you. This time muli akong hinapit ni Mateo at ikinulong sa mga halik niya. Kahit anong pagpupumiglas ko'y wala akong magawa. Napatingala na lamang ako nang bumaba ang halik niya sa leeg ko. Bawat dampi ng labi niya sa balat ko ay nagdudulot yun ng matinding kiliti na ngayon ko lang naramdaman. Bakit hindi ko siya mapigilan? Ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit parang nagugustuhan kong ginagawa niyang paghalik sa akin? Pero mali ito. Kung kanina ay nagpupumiglas ako, pero ngayon ay nagugustuhan ko ng ginagawa ni Mateo sa katawan ko. Para ba akong nalalasing sa bawat halik niya? Hindi ko alam kung nagkakamali ako ng pandinig, pero narinig ko na may binigkas siyang pangalan. Ngunit hindi ko narinig ng malinaw kung sino ang tinutukoy niya. Namalayan ko na lamang na wala na akong saplot. Hindi ko nga alam kung paano niya natanggal ang suot-suot kong wedding dress para mahubaran niya ako ng walang kahirap-hirap. Siguro nga lasing talaga ako dahil wala na ako sa tamang pag-iisip. Bahala na kung anong mangyayari sa amin ngayon. Sana lang talaga hindi ko pagsisihan ito. 2 araw na ang lumipas nang ikasal kami ni Mateo. Hindi ko maiwasang pamulahan ng mukha dahil sa tuwing pumapasok sa isip kong nangyari noong gabing yon. Flashback. Dali-dali ako nagbalot ng tuwalya nang marinig namin ang pagkatok mula sa labas ng hotel room na kinatutuluyan namin ni Mateo. Parehas kaming walang damit sa mga oras na yun nang tawagin kami ng parents ni Mateo. Kaya ang binabalak ni Mateo ay hindi natupad. Mabuti na lang ay nakalak ang pintuan, kung kaya't hindi nabuksan ni Mommy Livia, at mabuti na lang din hindi kami naabutang may ginagawang milagro. Ang lasing na si Mateo ay parang nawala ang kalasingan nang dumating ang mommy niya. Oh, nasaan ang asawa mo? Tanong ng mommy niya sa kanya. Siya ang nagbukas ng pintuan dahil hindi ko magawang lumabas ng banyo dahil sa matinding kahihiyan. She's taking a shower. Why are you here, Mom? Rinig kong tanong ni Mateo sa mommy niya. Kasi naman nakalimutan kong ibigay sa asawa mo tong regalo ko. Pasensya na kung naistorbo ko kayo. Ibigay mo na lang ito sa asawa mo at ipasuot mo. Yun lang ang narinig kong sinabi ng mami niya at narinig kong pagsara ng pintuan. Ilang saglit pa'y narinig kong tinawag ako ni Mateo, kaya lumabas ako ng banyo. Wear this. Saad niya at inabot sa akin ng isang paper bag. Nang makita kong laman ng paper bag, halos pamulahan ako ng muka. Ang tinutukoy na regalo ni Mommy Livia sa akin ay isang night dress na halos makita ang kaluluwa ko kapag sinuot ko ito. Namalayan ko na lamang na tinalikuran ako ni Mateo. Sinundan ko ng tingin ng malapad niyang likod hanggang sa nahiga siya sa kama. Siguro na pagtanto niyang ginawa namin kanina at muntika nang may mangyari sa amin. End of flashback. Kung mas mailap sa akin ngayon si Mateo, ay mas lalo ako. Sa tuwing magkakasalubong kami ng landas, halos sa sahig ako tumitingin. Kapag naman mag-uusap kami, hindi ko siya tinitingnan sa mata dahil sa sobrang kahihiyan. Dahil sa loob ng 2 araw na lumipas, pinapakita pa rin namin sa parents niya na nagmamahalan kami. Halos hindi nga ako makasagot sa mga tanong ng mami niya sa akin kahapon. Tinatanong niya sa akin kung hindi naman daw ba masakit ang katawan ko, kung nakailang rounds daw kaming 2 ng anak niya. Hindi naman ako makasagot dahil hindi naman nangyayari mga nasa isip ng mami niya. At ngayon kasabay ko siyang kumain, kasamang babaeng nakita ko sa hotel. Kasama ito sa mga bisita namin. Nagpakilala itong Carmela. At mas nakakagulat lang ay girlfriend pala ito ni Mateo. Kaya pala kakaibang pamamaraan ng pagtingin ni Carmela kay Mateo noong gabing yon. Boyfriend pala nito si Mateo. Nakakapagtaka lang dahil kung magkasintahan lang naman sila, bakit hindi na lang sila gumawa ng baby? Natatakot kayang manganak si Carmela? Marami ang katanungan sa isip ko, pero hindi ko naman magawang tanungin si Mateo. Wala naman akong karapatan na pakialaman ng personal na buhay niya dahil bayad ako. Babe, I answered this call. Biglang saad ni Mateo kay Carmela. Nang kami na lamang ang natira ni Carmela sa hapagkainan, ay hindi ko magawang lingunin ito. Nahihiya ako sa hindi ko malamang dahilan, kaya hindi ko magawang tingnan ito. Shaina, I know you are shocked.
huwag kang mahiya sa akin. Look at me. Sambit niya sa malumanay na boses. Maski sa pamamaraan ng pananalita nito, ay napakahinhin at masasabi ko talagang napaka-perpekto niyang babae. Pasensya na, Carmela. Hindi lang ako makapaniwala na may girlfriend pala si Mateo. Sorry kung tinanggap ko ang offer niya. Sana mapatawad mo ko. Saad ko. Ano ka ba? I'm not mad at you. I'm happy pa nga dahil tinanggap mo ang alok ng boyfriend ko. So wag kang mahiya. From now on, you are my friend. Wika niya. Tama kaya natanungin ko siya kung anong dahilan kung bakit kailangan nilang mag-aksaya ng pera para lang magkaroon ng baby. Salamat. Saad ko. Pwede ba akong magtanong kung hindi mo naman mamasamain? Mahinang sambit ko. Sure. Saad niya. Gusto ko lang malaman kung bakit nagbayad pa si Mateo ng malaking halaga ng pera para lang magkaroon ng anak. Pagkabigkas ko noon ay ibinaba ko ang paningin ko sa kaharap kong plato. Dumaan ang katahimikan sa pagitan namin dalawa ng girlfriend ni Mateo. Napakagatlabi na lamang ako dahil nagtanong pa ako. Sigurado ay hindi niya inaakalang yun ang itatanong ko. First of all, hindi ako tanggap ng family ni Mateo. I don't know kung bakit ayaw nila sa akin, pero it's okay to me. Naisipan namin dalawa ni Mateo na maghanap ng babaeng maipapakita niya sa parents niya. Masakit man sa akin, napatago lang ang relasyon namin dalawa, pero wala naman akong magagawa dahil ayaw nila sa akin. Hindi ko inaakalang sasagutin pala ako ni Carmela, at mas nakakabigla lang ay ganoon palang dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Girls talk? Biglang sabi ni Mateo nang makalapit sa amin. Naupo si Mateo sa tabi ko dahil nasa isang restaurant kami. Dahil dito mas pinili ni Mateo makipag-meet sa girlfriend niya. Yes, babe. Sino ang kinausap mo sa phone, babe? Malambing na tanong ni Carmela kay Mateo. Sa lagay namin ngayon, ako lang ang nakakaabala sa date nilang dalawa. My secretary. Sagot ni Mateo sa girlfriend niya. And my secretary tell me I need to meet the investor right now. Sambit ni Mateo. Sayang naman. Ang akala ko makakasama kita ng matagal. Malungkot na sambit ni Carmela. Pero ayos lang naman kung kailangan mo makipag-meet sa investor. I'm really sorry. Babawi na lang ako next time. Paghingim pa umanhin ni Mateo sa girlfriend niya. Nanatili lamang akong tahimik. Wala naman akong masabi dahil para lang akong nanonood ng pelikula.